Praise the Lord. Magandang gabi po mga kapatid sa ating lahat. At sa oras na ito mga kapatid ay bigyan po natin ng isang malakas na palakpak. Ating Diyos. Hallelujah! Purihin ang iyong pangalan ni Diyos. You may be seated. At sa oras na ito mga kapatid ay handa na po ba tayong makinig ng salita ng ating Panginoon? Amen. Praise the Lord. At sa oras pong ito, ang ating pong paksa na pag-aaralan ay pinamagatang The Struggles of a Believer. The Struggles of a Believer. Ang sabi, the struggles of a believer or Christian are a common and expected part of their faith journey. These struggles can be internal, involving battles with sin, doubt, and self-doubt, or external, involving persecution, hardship, and difficulties in relationships. God uses these struggles to refine believers, strengthen their faith, and draw them closer to Him. Yan. So yan po yung makikita po natin about po sa struggles of a believer. So ito po mga kapatid daw ay mga common, no? Kung ano man po yung maaari nating masagupa, ito daw po ay mga common at mga inaasahan na po na masasagupa natin sa ating paglalakbay, sa ating pananampalataya. Na ito raw po mga kapatid ay may mga internal at external struggle. So yun po yung isa sa maganda na maaari po nating matutunan, yung internal struggles at yung external struggles mga kapatid, na kung saan po ay binanggit naman po dyan kanina ng ating binasa. At dito po, pag-aralan natin kung ano po yung tinatawag na external struggles o internal, sorry. Dito muna tayo sa internal. Ano po ba yung internal struggles, yung tinatawag na pangloob? Okay, pag sinabi nating struggle mga kapatid, pinakamalapit po na salita ay pakikibaka, no? O pakikipaglaban. Okay. So, diyan po mga kapatid, pag sinabi nating struggles, ang isa po sa meaning dito po ay aking tinagalog. Sabi diyan, gumawa ng malakas o marahas na pagsisikap upang makalaya sa pagpipigil o paghihigpit. Okay? Ibig sabihin, sa struggles po mga kapatid, doon po sa struggles na meron po tayong nasasagupa na pagpipigil o paghihigpit. Okay, dalawang salita ito. Sa struggles may pagpipigil o paghihigpit, na kung saan po kailangan po natin ng tinatawag na marahas na pagsisikap upang makalaya. No? Marahas na pagsisikap. So, hindi po basta-basta ang struggle po natin bilang mga Kristiyano. So, dito po tayo sa internal struggles, mga kapatid. Una, temptation. Ang sabi po sa James chapter 1, verse 13 hanggang 15. Huwag sabihin ng sino man, pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya manunukso sa kanino man. Number 14. Kundi bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Number 15. Kung magkagayoy, ang kahalayan, kung maipaglihi, ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. So, diyan natin makita, sinulat po ni James na wag natin sasabihin ng sino man mga kapatid na tayo po ay tinutukso ng Diyos. Bakit daw po? Pagkat ang Diyos po, hindi po siya matutukso. At hindi po daw siya mga kapatid manunukso. Okay? Ngayon po, ang bawat isa raw po na mga tao sa ating panahon bilang mga mananampalataya ay natutukso kapag ka nahihila ka ng sarili mong masamang pita. Tandaan po natin, tayo pong mga tao, mga kapatid, meron tayong masamang pita. Okay?
Alam niyo po ba kung ano-ano ang pita ng ating pagkatao? Mga kapatid, yan po yung pita ng mata, pita ng laman, at yung tinatawag mga kapatid na pride of life. Ngayon po mga kapatid, dito po sa masasamang pita, ito ay nasa atin. Okay? Nasa atin po ito. At gumagana po ito, gumagalaw po ito, sabi dito mga kapatid, kundi ang bawat tao ay natutokso pagka nahihila ng sariling masamang pita. Okay? At nahihikayat. Yun. So kung magkagayon daw, kapag ang masamang pita, nahikayat ka na, nahihila ka mga kapatid, ang nangyayari po, kung magkagayoy, ang kahalayan daw mga kapatid, ang kahalayan ng masamang pita, kung may paglihi, ay nanganganak na ng kasalanan. Okay? Isa pong halimbawa dito, isang lalaki, nakakita siya ng babaeng napakaganda at nakaramdam siya mga kapatid ng pagnanasa. Okay? Nakaramdam siya ng pita ng laman nung nakita niya, nagandahan siya. At nahihikayat siya, natutokso siya. Kaya dumating sa punto, may mga tao po na dapat tingin lang, pero dahil natukso, nahikayat, mga kapatid, ano po ang sumunod na nangyari? Gumawa na po ng krimen. Okay? Sila po ay nanggahasa dahil nahila po sila. Okay? Nahikayat po sila ng kanilang masamang pita. At ito po ay nanganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagkamalaki na, ito daw po ay namumunga ng kamatayan. Isang halimbawa pa mga kapatid, alam naman natin na ang droga ay hindi po mabuti. So nahihikayat siya ng kanyang laman, droga siya ng droga mga kapatid, hanggang sa dumating sa punto, lumaki na ang kanyang ginagawang kasalanan mga kapatid, namumunga po yun ng kamatayan. So namamatay po ang tao, minsan na-overdose po mga kapatid sa droga, at sa maraming uri ng kasalanan na pwedeng gawin ng tao, pagka malaki na, mamumunga talaga yan mga kapatid ng kamatayan. So ngayon po mga kapatid, temptation po ang una sa listahan na struggle po ng isang mananampalataya, yung tukso. Napakahirap po niyan labanan mga kapatid. Lalo na po kapag usapang pananalapi na. Kahit gaano kakatapat na tao, iilan lamang po sa mga tapat na tao ang hindi po natutokso pagdating po sa pera, lalo na po pagdating sa tinatawag na pagpupulitika. Sinisira ng politika yung iyong integridad kapag ikaw po ay madaling matukso sa salapi. So iba-iba po ang tukso. May tukso sa babae, tukso sa lalaki, tukso sa salapi, okay? Sa lahat ng bagay. Ngayon po, ano po dapat nating gawin para po malabanan natin yung struggle natin pagdating po sa tinatawag na temptation. Ang sabi po sa Matthew chapter 26 verse 41, kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapot mahina ang laman. So dito po sa huling bahagi, binibigyan talaga ng diin na ang laman po talaga mga kapatid ay mahina. Okay? Laman. Tayong tao po nasa laman. Kaya walang sino mang tao ang magsabi o ang pwedeng magsabi na hindi porket ikaw ay pastor, hindi porket ikaw ay revivalist, obispo, o mataas ang iyong katungkulan pagdating po sa tinatawag na religion, tandaan po natin, tao pa rin yan. Okay? May mga tao po kasi mga kapatid na kapag nasa matataas na posisyon ng mga tao pagdating sa religion, di ba? Mataas po ang ating respeto at dapat lang naman po nating irespeto. Pero may mga tao po kasi mga kapatid na halos ginawa na nilang Diyos-Diyosan. Pati galaw, kilos, pati paano manamit, kinukopya, idol na mga kapatid. Pati pagsasalita, sa preaching, gagayahin,
Masyado nang tapos dumadating sa point na hindi siya nakikinig sa ibang mga nakatatanda sa kanya. Pag pinayuhan siya, lagi niyang i-kumpirma doon sa ina-idolize niya na kung sino man, o leader man, best friend man, pastor man, obispo man, nandoon, iniaasa niya ang lahat ng bagay doon. Okay? Tandaan po natin mga kapatid, wala naman pong masama doon, pero kapag masyadong exaggerated na po tayo, meron po talagang ganun. At hindi ko lang po alam kung kayo po ay nakakakita ng mga ganun, ng mga tao. Okay? Ano ba tawag dyan sa English mga kapatid? Yung nauumaling. Yun. Nao-obsess. Masyadong obsess. Hindi nakikinig sa ibang preaching ng iba, pero pag doon sa idol niya, makikinig siya. Yan. Pero doon dapat nating tandaan mga kapatid, tao pa rin yan. May kahinaan pa rin yan. Okay? Ako, ikaw, tayong lahat, at kahit na sino man tao mga kapatid sa mundong ito, ang sabi ng Biblia, mahina ang laman. Nasa laman pa rin po yan. At ang sabi po mga kapatid, kayo'y mga puyat. Dahil mahina po ang laman, kailangan po natin mga puyat. Okay? Sa isang translation po, magsipagbantay. At ano po? Magsipanalangin. Anong rason? Upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Yan. So, para po tayo po ay magkaroon ng pananagumpay doon po sa tinatawag na internal struggle na kung saan ay temptation, ang sabi po ng Biblia, kayo'y mga puyat at magsipanalangin upang magkayong magsipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, tatapat mahina ang laman. Okay? Maniwanag po mga kapatid, para po natin mai-survive yung internal struggles po natin. Internal struggles, kailangan po natin huwag kalilimutan sa ating buhay ang magpuyat at manalangin. Yan. So, pag sinabi pong magpuyat, magbantay po yan. Okay? Bantayan mo ang iyong sarili kung ikaw po ay madali pong matukso sa isang bagay. At tayo naman po bilang mga tao, alam po natin kung saan po ang ating kahinaan. Kilala niyo po ang inyong mga sarili mga kapatid. Meron pong tao na kahit Kristiyano talaga siya, napakahina niya talaga sa pera. Lahat, positibo naman siya, pero pagdating sa pera talaga, mahina siya. Meron naman pong Kristiyano na kung saan lahat, maaasahan mo siya, wala kang masasabi. Pero pagdating sa babae, lagi siyang paulit-ulit na bumabagsak, nagkakasala, minsan nawawala sa kanyang ministry dahil sa babae. Yan. So kung saan po tayo mahina, magbantay po tayo. At alam ko kung kilala niyo po ang inyong mga sarili. Kung saan kayo paulit-ulit na nahuhulog. Nagkakaroon tayo ng atraso sa Diyos. Markahan niyo po yun kasi minsan sa sobrang paulit-ulit na, hindi na tayo nagiging aware na doon ka mahina. Paulit-ulit nung ginagawa yung bagay na yun, tapos paulit-ulit ka rin nagsisisi. Siyempre naman ang Diyos ay magpapatawad. Pero, mga kapatid, kailangan po natin mag-isip paano tayo makakaalis sa ganong klaseng sitwasyon. Ikalawa po na struggle, internal struggle mga kapatid. Ito pong tinatawag na sinful nature. Okay? Meron po talaga tayong tinatawag na makasalanan na kalikasan. Makasalanan. Paano ko po nasabi mga kapatid? Alam niyo po ba na may mga sa atin bilang mga tao, natural po sa atin ang pagiging masama. Kasi ang bata po, mga kapatid, lalo na po yung bata, sabi nila, ang bata nagsasabi ng totoo. Pero, alam niyo po mga kapatid, alam ko nakakaranas kayo, may mga pagkakataon na ang bata kahit tinatanong mo, kahit obvious na tinatanggi niya. Pero wala kang tinutulong ganon. Okay? Minsan sasabihin mo, totoo ba, ikaw ba nag-ano nito? Kahit alam mo na sa sarili mong siya yun, pinapaamin mo lang siya, hindi siya amin mo. Okay? Bakit po mga kapatid? Dahil po sa tinatawag na sinful nature. Hindi mo naman tinuturo, pero kusang lumalabas po sa buhay ng isang
tao. Ang sabi po sa Romans chapter 7 verse 14 hanggang 20 po mga kapatid. Sapagkat nalalaman natin na ang kautusay sa Espiritu. Okay, ano po ang kautusan sa Espiritu. Spiritual kasi yan mga kapatid. Ngunit ako'y sa laman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Number 15. Sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman. Sapagkat ang hindi ko ibig ang ginagawa ko. Datapwat kinapupuutan ko. Yaon ang ginagawa ko. Number 16. Ngunit kung ang hindi ko ibig ang siyang ginagawa ko, ay sumasang-ayon nga ako na mabuti ang kautusan. Number 17. Kaya ngayon hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. 18. Sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, datapwat ang paggawa ng mabuti ay wala. Okay, ang nagsasalita po rito mga kapatid, si Apostol Pablo po Number 19. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Number 20. Datapat kung ang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. So maliwanag po na sinasabi mga kapatid, maski po ang apostol na si Apostol Pablo, aminado siya sa kanyang sarili na walang bagay na nananatili sa kanyang mabuti. Okay? Nasa sinful nature po mga kapatid, si Apostol Pablo, kanya pong ipinaliliwanag, na may mga bagay siyang gustong gawing mabuti, kung kailan gusto niya gumawa ng mabuti, ang kasalanan po ay malapit sa kanya. Tapos yung mga bagay na hindi niya gusto, yung hindi niya ibig, yun ang kanyang ginagawa. Okay? Ano po yung tinutukoy niya doon? Yun po yung tinatawag na paggawa ng kasalanan. So meron po tayong kalikasan na kung saan kahit ayaw natin ng isang bagay gawin, pero dahil tayo po ay makasalanan, nasa kasalanan po tayo, nagagawa po natin. Ibig sabihin po, meron pong mga kasalanan na kung saan hindi naman po natin pinaplano, hindi naman po natin ito sinasadya, pero dahil makasalanan po ang ating nature, ang ating buhay, ginagawa natin siya. Nakuha ninyo? May time mga kapatid na kahit hindi mo naman gustong magsinungaling, nasasabi mo ang isang bagay ng pagsisinungaling. Bakit po? Dahil po sa sinful nature. Ngayon po, ito po yun. Yung pangalawa na struggle po natin ay yung tinatawag na sinful nature. Na kailangan po natin mga kapatid na maipanalo. Ibig sabihin, kailangan po natin mga kapatid na makaalis sa sitwasyon na yun. At ang tanging susi nga doon, yun nga po yung ating binasa kanina, na kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, dapat mahina ang laman. Ikatlo po mga kapatid, na internal struggles po natin. Ito po yung tinatawag na submission to God. Okay? Submission to God. Ibig sabihin, pagpapasailalim sa kalooban ng ating Panginoon. Marami po sa mga mananampalataya sa ating panahon na kahit alam po nila ang dapat nilang gawin, na kailangan po nila magpasailalim sa Panginoon sa kalooban ng Diyos, hindi po nila nagagawa dahil po sa tinatawag na, yun nga, nabanggit ni Apostol Pablo about doon sa sinful nature. Hindi po nagpapasailalim. Kaya yung ibang kapatid, pagkatapos po nilang mag-backslide, ano po ginagawa nila? Bumabalik po sila sa dati nilang buhay. Sila po ay pumapasok muli sa tinatawag na pagdivision. Sabi po rito mga kapatid,
submission to God. Struggles with submission, trusting God's plan, and surrendering to His will can be challenging. Totoo po yan mga kapatid. Yung pagpapasubmit sa Panginoon mga kapatid ay isang challenge, isang malaking hamon po sa atin dahil yung pagpapasakop doon po sa kalooban ng Diyos ay pagpapakita mga kapatid ng pagtitiwala sa plano ng Diyos at pag-surrender ng iyong sarili doon po sa ating Panginoon. Ang sabi po sa James chapter 4 verse 7, pasakop nga kayo sa Diyos, datapat magsisarangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Okay, maliwanag po yung sinasabi ni James sa kanyang sulat na bilang mga anak ng Diyos, bilang tayo may mananampalataya ng ating Panginoon, dapat po tayong lahat ay magpasakop doon sa ating Diyos. Paano po ba natin malalaman na tayo po ay nagpapasakop sa Panginoon? Siyempre, sumusunod po tayo doon sa mga panuntunan ng Panginoon. Sumusunod po tayo doon sa mga aral ng ating Diyos. Gaya po ng igalang mo ang iyong ama't ina. Paano mo sasabihin na nagpapasakop ka sa Panginoon? Kahit lagi kang magsimba, simba ka ng simba, hindi ka nagpapasakop sa iyong ama at ina, no? Hindi ka marunong gumalang sa kanila, hindi ka pa rin nagpapasakop. Hindi ka po nasasakop ng ating Panginoong Hesus. Kasi kailangan po, mga kapatid, ng tinatawag na evidence. Napaka-imposible na sabihin mo na ikaw po ay nasasakop ng Panginoon kung nakikita sa buhay mo na taliwas ang pamumuhay mo doon sa pinapatupad ng Diyos na dapat mong gawin. Kuha po natin, gaya po nito, ng paulit-ulit, yung pagdalo po sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Dapat po, ang ating pagdalo sa gawain ng Panginoon ay hindi po burden. Mayroon kasi mga kapatid na mga tao na parang burden sa kanila na kasi kailangan pa, may linggo naman, pwede namang isang beses na lang sa isang linggo. Pero kung ganun po ang ating attitude mga kapatid sa harapan ng Diyos at hindi po tayo dumadalo na may kagalakan sa gawain ng ating Panginoong Diyos, hindi po tayo nagbibigay ng atensyon doon sa aral na yun, ay hindi po tayo nagpapasakop sa Panginoon, kulang ang pagpapasakop natin. Kaya kailangan pag nasasakop po tayo, dapat 100%, hindi po mga kapatid, bahagi lang. Okay? Tuloy po tayo mga kapatid. Number 4, na struggles po natin. Ito po yung tinatawag na doubts o yung tinatawag po mga kapatid na pag-aalinlangan. Sabi po sa James chapter 1 verse 6, ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yung nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Okay, maliwanag po na sinasabi po ng talata na ang humihingi ay dapat manampalataya na walang pag-aalinlangan. Number 7, sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Number 8, ang sabi dito mga kapatid sa 8, ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Pag sinabing dalawang akala, ito po sa mababaw na Tagalog ay pabago-bago ang isip. Kaya ka nagbabago ang isip, nag-aalinlangan ka kasi. Okay? At ang pag-aalinlangan, ang sabi diyan, itinutulad po yan sa isang sitwasyon na kung saan ay katulad daw yan ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin sa magkabi-kabila. Okay? So, kumikilos lang siya kapag siya po ay nahapay ng hangin. Okay? Wala po siyang sariling tindig. Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, dapat po tayo ay matanggal sa atin yung tinatawag na pag-aalinlangan. Struggle po talaga yan mga kapatid. Kahit sa worship, sa mga hindi pa nakakatanggap ng banal na Espiritu, nag-worship, minsan nag-aalinlangan. Nandoon na sana, nag-aalinlangan. Okay? Minsan may mga prayers na kung saan
sasagutin na sana ng Panginoon, nakitaan ka pa ng Diyos ng pag-aalinlangan at pagbabago-bago ng isip, nawawala tuloy ang para sa iyo. Okay? Number 5 na struggles po natin, yung internal struggles. Number 5, ito po yung tinatawag na fear. Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katatakutan o ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig. Kaya mga kapatid, nakakapagtaka na may mga Kristiyano mga kapatid na takot sa dilim. Okay lang sana makaramdam ka minsan, paminsan-minsan ng takot mga kapatid. Pero kapag ikaw po mga kapatid, ang buhay mo, ikaw po ay, alam niyo yun, binago ka na, nakareceive ka na ng Holy Ghost, takot ka pa rin, nagpapasama ka pa rin mga kapatid sa kusina, nagpapasama ka pa rin mga kapatid sa CR. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, napakalinaw. Ulitin ko lamang po, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan. Noon, understandable pa yan. Nung hindi ka pa nakakakilala sa Diyos, takot ka sa dilim, takot ka sa kahit na saan. Okay? Pero nung tinawag ka na ng Diyos at nakakilala ka na sa Panginoon, yung mga takot na yan, na nararamdaman mo, hindi po yan galing sa Diyos. Dahil ang maliwanag na sinasabi ng Biblia, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan. Espiritu kasi yan. Okay? Kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Yan. So, hindi tayo binigyan ng espiritu ng katakutan, kundi daw ng kapangyarihan. May power ka kahit nasa dilim ka, kapatid. May power ka. Makaramdam ka man ng takot, mga kapatid. Pero dahil may power ka, lalo na po ng Holy Ghost, ang sabi ng Biblia, ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Okay? So, kung ikaw po ay may power, walang power sa iyo ang takot. Yan. So, maliwanag po yan, mga kapatid. At ang sabi sa Matthew chapter 14, verse 25 hanggang 32, at sa ika-4 na pagpupuyat ng gabi ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. At nang nakita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay nangagulumihanan sila na nangagsasabi, multo! At sila'y nagsisigaw dahil sa takot. Datapot pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, laksan nyo ang inyong loob at ako nga, huwag kayong mga takot. Number 28. At sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw yan, o kung ikaw nga, ay papariyanin mo ako sa iyo at sa ibabaw ng tubig. Number 29. At sinabi niya, halika. At lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Number 30. Datapwat, pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya. At nang siya'y malulubog, ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. Okay? Number 31. At pagdakay iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya at sa kanya'y sinabi, O ikaw, nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan? Number 32. At pagkalulan nila sa daong ay humimpil ang hangin. Yan po ay story na kung saan po ang ating Panginoon ay humabol po sa kanila kasi pinauna sila dyan ng ating Panginoong Isus sa daong. Sila po ay lumarga dyan at ang Panginoong Diyos ay sumunod sa kanila na lumalakad po sa tubig. Ano po ang kanilang nakita? Napagkamalan po nilang multo. Isipin niyo mga kapatid, minsan kung lalaruin mo yung iyong isip, pag mandaragat, nakakita na ba kayo ng mandaragat na patpatin? Brother Jerome, nakakita ka na ng mandaragat na payatot? Nakakita ka na? Meron. Pero madalang yun. Kasi pag mandaragat ka, kadalasan malaki katawan mo eh. Kasi umihila ka ng lambat, umihila ka ng isda. Pero isipin nyo maigi, minsan kung lalaroin mo yung isip mo,
Paano kaya yon kung aactingin mo? Na ang dami nila sa daong, sila po ay takot na takot na sumisigaw ng multo. Diba? Kung iisipin mo lang, kung may i-visualize mo at kung may pagkakataon lang gaya ng Superbook, pupunta ka ron, titingnan mo kung gaano, diba, kung gaano sila kaaligaga nang makakita ng isang taong lumalakad sa tubig na pinagkamalang multo. Si Jesus, ngunit ang sabi ng Panginoon, ako ito. Ito naman si Apostol Pedro ay lagi itong, sabi nga ng salitang tao ko ay lagi pabida yan eh. Lahat ng ano ni Panginoong Jesus, lagi siyang nandoon. Diba? Lalo na yung, ay hindi ko po kayo iiwan. Diba? Hugasan naman yung kanyang ano, ay wag lang pong aking ano, pati ulo ko. At saka ano, lagi siyang may mga record na kung saan, may mga extra siya ng mga pananalita kumpara doon sa 11. Yan. So, ito po mga kapatid, ang nangyari ay paparunin nyo nga po ako dyan sa inyo. Sabi niya, kung kayo yan, o sige, halika. Nung siya po mga kapatid ay naglakad, ano daw po mga kapatid ang nangyari? Pagkakita niyang malakas ang hangin, natakot siya. At nang siya'y lumubog, ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo. So nung nakita niya malakas ang hangin mga kapatid, siya po ay nagsimulang lumubog. Alam niyo po ba kung ba't siya lumubog? Dahil daw po sa takot. So ang takot po ay isang struggle. Kasi nung nakapaglakad siya sa tubig, mga kapatid, tandaan nyo nung lumalakad siya sa tubig, kaya siya nakalutang dahil doon sa pananampalataya niya sa Panginoong Hesus. Nakatuon yung isip niya nung marinig niya na halika. Hindi siya nagdalawang isip at hindi siya nag-alinlangan. Kaya nga lumutang siya sa tubig eh. Pero nung nakita niya ang sitwasyon ng malakas mga kapatid daw, ang hangin, no? Na makita niya malakas ang hangin, ano sabi? Ay natakot siya. At nung siya po ay natakot, nang siya'y natakot mga kapatid, siya po ay nagsimulang lumubog. So ganun po nangyayari. Kahit gaano kakalakas ang iyong pananampalataya, pag nagsimula ka ng matakot, lulubog ka. Totoo po yan mga kapatid. At marami pong mga Kristiyano spiritually lumubog dahil po sa tinatawag na takot. At meron pa siya dyan sinabi, mga kapatid, na sabi, pagdakay inimulat ni Jesus ang kanyang kamay at tinawakan siya at kanyang sinabi, o ikaw, kakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan? So yung takot mga kapatid, dahil sa takot mo, lumulubog ka. Okay? Dahil sa takot mo, lumubog ka, bunga yun ng iyong pag-aalinlangan. Habang kinukontinue mo sana ang pagtitiwala sa Panginoon, dahil doon sa pag-aalinlangan mo, isa rin yun mga kapatid. No? Sa hangin, natakot ka, nag-alinlangan ka, nawala ka sa focus mo. So ngayon po, ang nangyayari ay lumulubog po tayo mga kapatid sa ating spiritual. Ngayon po, ito lamang po sa ngayon ang ating pag-aaralan o ang ating pinag-aralan, yung struggle po natin bilang mga believer. Ulitin ko po, ang internal struggles natin bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon. Una po, temptation o yung tukso. At lagi natin tatandaan, hindi po nagbibigay ang Diyos ng tukso o hindi po siya nanunukso. Kundi tayo po, pag nahihila po tayo, ay natutukso po tayo mga kapatid na nagdudulot ng kasalanan, at kapag malaki na ang kasalanan, nagbubunga po ito ng kamatayan. Ano po ang dapat natin gawin mga kapatid para po ang temptation ay ma-overcome po natin? Sabi diyan, dapat po tayo magkuyat at manalangin. Sumunod po, sinful nature. Dahil po sa sinful nature, kaya po tayo po ay nag-i-struggle sa ating Diyos. Number 3, yung submission natin sa Diyos. Dahil sa hindi tayo ganun ka nagtitiwala sa kalooban ng ating Panginoon, yung submission natin sa Panginoon ay nagkakaroon ng struggle. Number 4, yung tinatawag po na pag-aalinlangan o yung tinatawag na doubt. At sumunod po ay ang fear o takot. Sa sunod po na
na Bible study, ang pag-aaralan naman po natin ay ang external struggles. Okay? Interesting po ang ating mga topic, mga kapatid. Yung binanggit po o pinag-aralan po natin ngayon, yun po ay marami. So 5 lang po ang aking kinuha na karaniwan talaga, na obvious talaga na nangyayari. So 5 lang po yun. At dito naman po sa external struggles na ating pag-aaralan, madami po yan. So ang kinuha ko lang po dyan ay napaka-common 3. So pag-aaralan po natin yan sa susunod na Bible study, yung tinatawag na external struggle. Yung panlabas naman. Okay? So sa oras pong ito, mga kapatid, ay tayo po tumayo at akin na pong tinatawagan ang ating tagapanguna ng gawain. Purihin po ang ating Diyos.